Ipaparinig ko sa inyo itong isang video na ito na kung saan kung bakit nagsalita na itong mga Marines na ito. Itong mga ex-Marines at saka iba pang mga tao ni Saldico. Ito, panoorin natin to ha. Hugado po na nagsama ng 18 Marines. Wag daw puro Hindi lahat Marines. Mayroon daw dalawang hindi pala Marines. Doon sa 18 kahapon, Attorney Levy Baligod, Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nanonood sa inyong programa. Kamusta na po kayo, Attorney? Okay lang po. Maganda ngayon at holiday at nakakapagpahinga. Ayun, buti kayo nakapagpahinga na kayo. Kami pumapasok. Anyway, mula po kahapon, Attorney, ano na po mga gawang legal ang naging aksyon ninyo doon po sa affidavit ng 18? Bukas po ay itatransmit natin sa Office of the Ombudsman yung kanilang affidavit at sana ay investigahan ng Office of the Ombudsman ito para kung meron silang nakitang krimen ay isampa nila ang dapat maisampa sa Sandigan Bayan. Bakit po sa Ombudsman, Attorney? Dahil po ang involved dito ay mga government officials at ang merong primary jurisdiction na mag-investiga sa kanila ay ang Office of the Ombudsman. Ayun, oho. Pero teka lang, bago ko lang ituloy sa punto na yan, ito daw pong mga tauhan na ito ng uniform personnel. Sabi daw po ay mga disgruntled at ang iba naman daw po ay mga dismissed officer ng Marines at Attorney. Ano po reaction ninyo doon? Hindi ko po alam kung yung 16 na ito disgruntled o discharged, no? Dahil yung iba dyan ay retirado. Although meron akong isa na dishonorably discharged ito dahil noong nasa United Nations sa peacekeeping force siya as part of the Philippine contingent ay inutusan siya ng kanyang opisyal na magdala ng pagkain sa quarters ng opisyal niya. Opo. At nung dumaan siya sa isang sentry, no, yung parang guardhouse, ay binuksan ang kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain, ay inireklamo siya nung pagnanakaw ng pagkain. Pinauwi siya sa Pilipinas at dito dininig sa Armed Forces yung kanyang kaso at di kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. At wala man lang ang tatanggol na ginawa yung kanyang opisyal na kung sinabi sana ng opisyal na siya ang nag-utos para magdala ng pagkain sa quarters niya, itong sundalo ay hindi sana na-discharge ito. Pero ganun yung masakit na nangyari sa kanya. Batay sa pagkakaalam nyo, paano sila na... Ay, sorry. Anong nangyari doon? Chatomate. Sorry, ba't ganun? Nag-mute siya. Unmute. Yan, sorry naman. Attorney. Ulit, part na yan. Pinauwi siya sa Pilipinas at dito dininig sa Armed Forces yung kanyang kaso at di kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. At wala man lang ang tatanggol na ginawa yung kanyang opisyal So yun. na kung sinabi sana ng opisyal na siya ang nag-utos para magdala ng pagkain sa quarters niya, itong sundalo ay hindi sana na-discharge ito. Pero ganun yung masakit na nangyari sa kanya. Batay sa pagkakaalam nyo, paano sila napunta kay Congressman Saldico at paano yung pagiging employee po nila, Attorney? Matagal na po kasi silang trabahante ni Saldico eh. Meron ng 9 na taon na nagtatrabaho kay Saldico. Merong 7, 5, 3 taon na rin na nagtatrabaho kay Saldico. Pero yun po in private capacity, hindi yung Opo. deployment ng armed forces.
Hindi na po kasi hindi na nga sila kasapi sa AFP. Kaya ang sabi namin, mga dating sundalo ito at dating kasamahan ni Orly Gotesa na nagtrabaho kay Saldico. Aha. Sino po nagre-recruit sa kanila para, di ba siyempre may magre-recruit yan eh. Pasok kayo dito kay Kong Saldi para mag-security sa kanila. Paano po arrangement nun, attorney? Meron na kasing mga naunang mga kasamahan din nila sa Marines noon na nag-invite sa kanila na magtrabaho kay Saldico at nag-apply sila at natanggap naman. May mga official din kasi ng AFP noon na nagtatrabaho rin kay Saldico bilang security consultant. Kaya ang hinahanap din nila yung mga dating sundalo. Ayun, kasi nga naman, kumbaga magkakatrabaho sila. Nason, ikaw naman. May nagsasabi po sa social media na ito daw mga picture na isinama dito sa affidavit ay mga AI generated daw po ito, attorney. Ay malalaman naman po yan sa investigasyon. Pwede namang ma-forensic later on ang telepono na ginamit sa pagkuha ng mga larawan na yan. Ayun nga, magkakaalaman naman. Ano po? Oo. Ito po bang ay kasi yung nakuha namin hindi pa nasumpaan na po ba ito ng mga Parang wala pa pong pirme, no? Tsaka hindi pa na notaryo. Oo nga po, hindi ko po alam kung Nako, saan nanggaling yung umiikot ngayon sa social media na di umano ay affidavit ng mga sundalo na ito. Dahil hindi po ako nagbigay kahit kanino. Dahil ang sinabi ko ay magbibigay lamang tayo sa mga kasamahan sa media pagkatapos na may refer po ito sa Office of the Ombudsman. Ayun. Pero yung hawak ko po ay pirmado at notaryado. So, hindi pa pala official. Hindi pati ano? official. Pero more or less, yung mga lumilitaw at lumalabas ay wala pa naman kayo nakita na hindi ito yung yung parang Ang kumakalat kasi 31 pages eh. so ito muna mga kababayan, linawin ho natin ha. Yung kumakalat sa social media, hindi po yan yung affidavit nila. Kasi alam nyo, ito, patagal ko nang sinasabi ito sa inyo eh. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala. Marami po sa lumalabas ngayon sa social media ay trap na ginagawa ng mga kalaban. Kita nyo kanina nabanggit may troll farm. Talagang tinatrabaho po nila ang mga Duterte supporter. Baka naman sabihin ng iba, bakit kasi kayo tatanga-tanga, sinishare nyo? Minsan kasi hindi naman sa tatanga-tanga. Talagang bugso lamang ng damdamin kaya gusto mong i-share yung isang bagay na nakita mo na sa tingin mo ay maganda at naaayon sa iyong prinsipyo. 'Di ba? Minsan talagang hindi lang nabe-verify kasi busy yung tao para i-verify yon. Hindi naman po lahat ay nasa politika. Kaya nga po, mga katulad nitong mga vlogs na ito, magbibigay po ako sa inyo ng tips para hindi po kayo mabiktima ng fake news. Bakit po ba? Kasi pag kayo nag-post ng fake news, maaari is matanggal ang inyong account at yan ang goal nila. Tanggalin yung account nyo, mablock kayo sa Facebook. At napakahirap po pag nangyari yan. Yun ang kanilang motibo. At the same time, pag nasaturate na ng fake news, mahirap nang malaman ngayon ang tunay na news. Diba? So, yung mga tao, hindi kagad maniniwala. So, kesa na nakatulong, yung pag-post mo, hindi siya makakatulong. Masisira ka pa. Diba ho? So, yun yung napaka-importante. So, ano po ba yung tips na ibibigay ko sa inyo? Number 1, pag nakabasa kayo, huwag kayong magmadali, mag-share agad-agad. Una yun, huwag kayo makipag-unahan. Kung kayo vlogger, huwag kayo makipag-unahan ng reaction o post. Dahil gusto nyo views. Huwag kagad. Antayin nyo muna ng sandali, mag-isip muna kayo. Tingnan nyo muna. Pangalawa, verify the source. How do you do that? Pwedeng pumunta kayo kay ChatGPT. Pwede rin kay Gemini ng Google. Mga AI to na maaaring makatulong sa inyo. Kuwari, may picture kayo nakita, i-upload nyo sa ChatGPT,
Tanong nyo, asa ng source nito? Saan ba nanggaling itong balita na to? Pwede nga Tagalog dyan, kaya napakaganda. 'Di ba? Tapos maglalabas siya, sasabihin niya, mukhang ang source lang nito ay sa social media, sa Facebook, and to walang lehitimong ganito ang pinanggalingan. So doon makikita mo na kagad, uy, medyo kaduda-duda ito Walang source na ano. Kasi baka sabihin ng iba, so ibig sabihin nakasalalay tayo sa mainstream media. Hindi, meron naman pong SMNI. Meron naman Net 25 na naglalabas talaga ng katotohanan. So, i-verify muna natin kung katotohanan. Tulad dito, di ba, maramang sa inyo, ang dami na kagad nag-post nung dokumento na yon. Ito, sinasabi na sa Net25 na interview na hindi pa yan yung opisyal na dokumento. At sabi ng abogado dito, hindi ko nabasa yan. So, ibig sabihin, posible na yung dokumento galing sa kalaban para iligaw etong mga impormasyon na ibabahagi ng tunay na opisyal na dokumento. Kaya delikado talaga mga kababayan. Delicate so yan. Tapos baka ma-fake news ka pa. Kaya pangalawa, alamin niyo yung source. You can use ChatGPT or Gemini to look for the source. Gamitin niyo yun. Hindi ho masamang gumamit ng AI o para malaman kung isang bagay ay lehitimo o hindi. Makakatulong ho yan. Okay? So, yun po yung pangalawa. At yung pangatlo naman, ito, napaka-importante nito. Sinulat ko ito kasi sabi ko, naku, delicates talaga ang ating, pangatlo. Ito, wait, touch automate. Nakalimutan ko yung pangatlo. Ito. Pangatlo. Pag talagang may duda kayo, magtanong kayo sa mga kakilala ninyo. Katulad nung may nagtanong sa akin tungkol doon sa KOJC. Kaibigan kong vlogger, si Bojo, si Obligasyon, one time ipopost natin yan dito para malaman ninyo. Ito'y napakagaling na vlogger dyan sa Japan. Kaibigan po natin yan. Yan ang bagong sumisikat na vlogger dyan sa Japan. At pag titingnan nyo, siya nga nagtanong sa akin, totoo ba ito? Kasi may lumalabas na balita dito sa Japan tungkol sa KOJC. Alam mo, binerify niya sa akin para malaman niya kung totoo to o hindi. Binerify ko din naman. Hindi po totoo yun. Kung siya yung atat na for the views na vlogger, post ka agad dyan, di ba? Yung mga ganun. Kaya dapat, kung hindi mo alam, tanungin mo kaagad yung kakilala mo sa tingin mong may alam at credible na person. Diyan naman kayo makakaasa kay Banat Bay. Ako kasi, hindi porket pumasok doon sa aking prinsipyo o di kaya doon sa aking political leaning, ikakampihan ko agad-agad. Hindi. Kahit hindi ko pareho ng political leaning, basta nakita kong tama yan. Kaya nga ang ating dito, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Whatever! Basta si Banat Bay, maaasahan nyo dyan. Hindi magpe-fake news si Banat Bay. Yan ang maaasahan ninyo. Sigurado ko yan dahil ayoko yan yung fake news. At yan po ay hindi nagkalugod-lugod sa bayan at sa Diyos. Patuloy. Tama ba, hindi ko kasi pinaghambing yung mga umiikot ngayon at saka yung hawak ko. I did not bother to compare them. Kaya po, paglabas na lang po ng affidavit nila. Pero nasulyapan ko yung ilang mga pahina at mukhang naman, pareho. Pero nagtataka ako kung saan po nanggaling yan, no? Hindi ko po alam talaga kung kanino nanggaling yan. Ayun. Pero kaya maganda po na maganda na pwede namang imbestigahan ng PNP o NBI kung sino yung unang nagpalabas nung umiikot na affidavit na yon. Kasi sa social media, bagamat kahapon may nakita ko na inilabas niyo, hawak niyo yung sa TV na pinipicturan, yun lang po, ilang pages, di po ba? Oo, pwede po yun. Ang sabi po ni Senador Amy Marcos kanina ay kung talagang kayang panindigan ng mga dating sundalo ang kanilang mga sinasabi, ay
Bakit hindi sila, yung ba resolution dyan, pinapatawag na magsasagawa Hindi, parang investigation? wala pa, resolution pa lamang. Wala pang committee na mag-iimbestiga. Ganun ba? Ano po ba ang ano ninyo, masasabi dito, attorney? Hindi ko po alam kung ano yung resolution ni Senator Amy. Wala po akong balita tungkol dyan. Parang gusto natin ipatawag sa Senado Ibig sabihin, itong 18. kung handa ba silang humarap. Kung sabagay, naitanong nga kahapon. Sinagot naman nila na handa sila. Pero kayo po, attorney, ano ba ang usapan? Ang mga sundalo naman po ay nasabihan ko noon na pag lumabas ang kanilang affidavit ay maaari silang ipatawag ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-imbestiga nito. At sabi naman nila ay handa naman silang panindigan yung kanilang mga isinalaysay. Opo. Teka lang, curious lang ako, attorney. Personal question po. Paano kayo na-involve dito? Alam niyo po ay lahat naman ng Pilipino dapat ay maging handa at tumulong para mahanap natin ang hustisya at katarungan Opo. sa mga kalabisan ng mga opisyal ng ating gobyerno. At ako naman po ay merong history na ganyan dahil sa PDAP scam, sa mga pag-aabuso ni Arnie Perez. At natural lamang po na hanapin ko yung mga kasamahan ni Orly Gutesa dahil hindi ako nakampante doon sa mga nangyari sa Senado, no? Parang kulang eh. So, kung mabigyan pa ng karagdagang ebidensya o suporta yung mga nauna ng isinalaysay ni Orly Gutesa, ay kailangan gawin din natin. So, kaya po ay exerted effort na mahanap ang mga sundalong ito. Ano po ito? Sariling inisyatibo niyo po, attorney? Opo. Yes, sir. Gaano katagal niyo po itong tinarbaho? Tsaka gaano niyo katagal na kumbinsi itong, initially, 18. Sabi niyo nga po kahapon baka may kasunod pa. Doon sa 18 muna. October pa ho ito, nakakausap ko sila. Opo. And then, unti-unti po na napag-uusapan namin yung sitwasyon ng ating bansa. At noong Enero ay nagsabi sila na handa silang isalaysay ang kanilang nalalaman. At natapos nga itong Pebrero yung kanilang affidavit at saka sila po lumabas. Ano pong naging triggering factor para makumbinsi niyo sila, attorney? Alam niyo po, yung isa kasi doon, Ito pakinggan nyo ito. Napakaganda nitong paliwanag. Dahilan kung bakit lumabas itong sundalo, itong mga dating Marines. Napakaganda kung bakit talaga sila lumabas. Paano pakinggan ninyo ito? Play mo na. Paano nila pakikinggan? Easy! Pati yung sarili mo, binabanatan mo Gago! Pakinggan nyo Atalin natin. Asan na yan? Oy. namatay yung apo niya noong Enero sa ospital. Opo. At sa simpleng sakit ay namatay dahil walang maibigay na gamot yung hospital. At nung nalaman nga na ang maaaring dahilan ay yung ninanakaw nila ang pondo na para sana sa mga tao, para sana sa mga serbisyo. Opo. Ay doon siya nagmuni-muni at sinabi niya na kailangan lumabas sila. Yan. Paano? Pagkatapos po ay kinumbisi niya yung... Grabe, naputol na. Sinabutahe. Alam mo, yan ang isang bagay na sabi ko nga sa inyo God has ways of doing it, di ba? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa, mga kababayan. Wag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi kita nyo yung simple, di ba, yung halimbawa ko nga po, yung kay BP Sara Duterte, di ba? Yung kay BP Sara Duterte na kung saan simpleng security guard lang ng 7-Eleven na nagsasabi sa kanyang laban ka. Yun ang tumatak. Sigurado kung marami nagsabi sa kanya.
Pero yun ang tumatak sa puso't damdamin ng ating Vice Presidente upang tumakbo. Diba? Yung mga simpleng bagay na ganun, malaki. Ito, sabi ko nga hindi ko naman sinasabing ang Diyos ang kumitil ng buhay ng apo. Diba? Nung isa sa mga nagsiwalat ng katotohanan. Ngunit yung sitwasyon, diba? Ginamit ng Panginoon yun upang magising. Malamang itinakatakda na talaga na yung time na yun may dahilan. May dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero yung sitwasyon na yun ay ginamit upang magising ang kanilang damdamin at sabihin, yung mga dinideliver natin, yun ang pera saan ang makakabuhay sa kanyang apo. Diba? Sabi ko nga, grabe ho. Yan ang tinatawag na yung Romans 8:28, diba? In all things, God works for good for those who love Him. Diba? Ibig sabihin, may ibubunga ang lahat ng bagay. Masama man ang nangyari, may ibubungang maganda. At ito ang binunga nun. Lumakas ang loob ng bawat isa na ito upang ibulgar ang katotohanan sa ating bayan. Alam mo, mabigat to Kasi lahat ng aspekto ng gobyerno, talagang talagang bayad na lahat, corrupt na. From congressman, paano mahalal, COMELEC, Senate, President, di ba? Media, may social media, troll farm. Di ba? Ito na lahat talagang lahat, tumatanggap na ng pera. Lahat, corrupt na. Kasi nga totoo talaga yung sinasabi. In the last days, people will be lovers of themselves. So, lovers of themselves affect the nations. The nation. Whatsoever, tamang English ko, mali. Basta, apektado ang buong bansa. Pag ikaw, inisip mo yung sarili mo to the point naging ganid ka na sa pera, ganid ka na sa, alam mo yun, kapangyarihan, talagang apektado buong bayan mo. Don't ever forget, hindi nyo ba natatanong sa sarili? Ako natatanong ko sa sarili ko Saan kaya nila tinatago yung milyon, bilyon pera? At bakit ka mangungurap ng ganong kalaki? Diba? Hindi pa ba sapat sa'yo yung malaking kinikita mong sahod? Kasi, eto hindi ko sinasabing ngayon, itong mga corrupt na government official natin ngayon, hindi lang naman ngayon yan noon pa yan. Pero malamang noon, simple lang, konti-konti lang, barya-barya. Diba? Pero bakit sila to the point na binawasan na nila yung pera ng PhilHealth, binawasan na nila lahat pera para sa pagpatayo ng mga eskwelahan. Bakit naging ganun kaganid yung gobyerno? Kung iisipin mo mabuti, bakit ganun kaganid ang gobyerno, ang tao? Kasi yung ganid ng isang tao lumalala, which is nasusulat din. Diba? Nasusulat na pahabang patagal ng panahon, ang tao magiging selfish. Masyadong sarili iniisip. So meron ka na, gusto mo pang maghangad. Hindi mo nakakailangan, gusto po maghangad. Bakit? Payabangan na. O ano. Siyempre, mga magtotropa yung mga animal na yan O ano na yung relo mo ngayon? Richard Mille. Rolex ka lang, 1 milyon lang yan. Hindi, totoo kasi ang Rolex, 1 million to 2 million. May 3, pinakasiguro nakita ko ata doon, 3 million. Yung huli ko nakita. Pero yung iba, yung mga Patek, mga RM, grabe na, mga 10 million, 15 million. Sabi ko, pambira. Relo na sa ilang milyon, nasa kamay mo lang. Di ba? Parang, eto I'm not against. Baka sabihin niyo, banat ba, ikaw nga, nakaano ka Oo. Pero yung ang sa akin lang, I'm living beyond my means. Di ba? Yung sobra-sobra na, 10 million, 15 million, lalagay mo lang sa kamay mo, tapos public servant ka pa.
na sana para sa distrito mo. Imaginein mo yung relo nila kayang buhayin yung distrito. Pero dahil sila ay sobrang payabangan na. O ano, kasi payabangan yung mga congressman na yan eh. O ano nasuot mong relo. Alam mo, iinom lang yan para ipagmalaki nila yung mga relo nila eh. Ganyan katarantado yung mga yan. O. Tapos ano pa, syempre, mambababae pa yan, pagandahan pa ng jowa yan. Yung iba nga, influencer eh. Para talagang, wow, bigating ka congressman ka, influencer jowa mo. Sa tingin nyo yung influencer, TY lang yun? Ano pa naman yung mga yan? Mga mamahalin yan eh. Hindi mahal eh. Mamahalin. Ibig sabihin, mahal ang maintenance fee niyan. Ganong katitindi yan eh. So, paano mo matutustusan yun? Na gusto mo lang ipagyabang din na, oh, jowa ko si influencer, ganyan. Kailangan mo ng malaking pera. Paano mo gagawin yan? Magnanakaw ko sa gobyerno. Diba? Ganun ang matindi dyan. Nanakawan mo talaga gobyerno para lang. At alam mo, nakakagulat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo